Ayan, what is up mga kapitbahay, no? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so ngayon katatapos lang natin mag-maintenance ng mga PC natin kasi schedule na naman natin. Okay, so tamang-tama, meron tayong sasagutin na isang katanungan ng isa nating subscriber. Okay, so ayan mga kapitbahay, nagtatanong po kasi siya sa akin, tinatanong po niya, meron daw kasi silang server room din. Tapos, eto baguhan lang to, no? Nagtatanong po siya sa akin kung tuwing kailan nga ba daw nililinis yung ating mga switch sa loob ng server room or yung IT room. Like katulad nito, tuwing kailan daw ba ito nililinis. Okay? So, yan yung i-explain ko. Yan yung i-share ko sa kanya sa konting experience na naranasan ko. Tuwing kailan nga ba ito mini-maintain. Okay? So, ayan mga kapitbahay, meron kasing mga scenario yan kung kailangan mo na i-maintain or hindi pa. Okay? Kaya let's go. Stay tuned. Pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga best practice kapag nag-maintenance ka ng mga ganito. Alright? Let's go! Alright, ayan na nga mga kapitbahay, no? So, tuwing kailan nga ba magme-maintenance ng mga switch natin sa loob ng IT room or data room? Okay? So, ganito po yun mga kapitbahay, no? Kapag pumunta kayo or pumasok kayo sa malalaking company, like for example, no? Sa mga panood dyan, no? Dyan sa mga tropa nating IT, kung taga Nestle ka, mapanood mo to. Kasi before, nagtrabaho ako sa Nestle. So, ang pagkakaalam ko kasi, kapag kunyari, sa isang company, ang pinakamalinis na area is IT room. Okay? So, yan yung pagkakaalam ko, no? Based doon sa mga experience na encounter ko na ng mga company na pinapasukan ko is IT room talaga ang pinaka-the best or ang pinakalinis sa lahat. Yan yung pinaka-importante kasi sa isang company, yung IT, yung data room at saka server room. Okay? Kasi kung yan yung mga IT room services or yung mga server natin is mag-down, apektado talaga ang company. Kaya piniprevent talaga na ang isang IT room or isang server room is hindi dapat napapasokan ng alikabok. Okay, for example, sa Nestle Philippines, dati doon ako nagtatrabaho. So, shoutout po pala dyan sa mga tropang ID na taga Nestle, makapanood niya ito, no? Ayan, dyan ako natin nagtatrabaho. Ang Nestle Philippines, kapag pumasok ka sa IT room nila, kailangan naka-white, parang doktor ka. Tapos, lahat sa ulo may net, yung sapatos may plastic. Tapos, wala ka dapat ibang suot na kundi yun lang. Ganun kahigpit sa mga IT room nila. Like for example, sa PLDT, kapag, kunwari, nakapag-tour na ba kayo sa server ng PLDT, which is, yan yung mga cloud server nila, doon, grabe, kahit singhutin mo lahat ng sahig, walang alikabok. Kasi sobrang linis, kahit nasa backup battery or sa generator room or sa mga server area nila, sobrang linis talaga. Kasi, pagdating kasi sa IT room, hindi dapat maalikabok. Yan, okay? Kasi ganito po kasi yun Like for example, ikaw, isang IT ka sa company, tapos, i-maintain mo ba? Like for example, sa dami ng switch na to, kailangan mo bang i-maintain? Kailangan mo ba tanggalin yan isa-isa para i-maintenance lang? Okay? So, di ba napakahirap, no? For example, eto, yung mga switch na to, 48 port yan lahat. Every switch na yan, 48 port. So, lahat yan nakamanage na, napakalinis na ng trabaho, napakalinis na ng gawa, or napakalinis na ng wiring. So, matyaga ka ba na tatanggalin lahat yan muna, tapos lilinisin? Diba? Kasi pagdating kasi sa company na ongoing, walang downtime dapat. Kapag maintenance mo yan na production, napakatagal nun kasi siyempre napakadami ng mga tatanggalin mo, ibabalik mo, i-label mo. So napakahirap nun. Kaya hindi ganun kadalas mini-maintain ang mga ganitong scenario, like for example mga ganitong server rack or data cabinet. Kasi kung inyo mapapansin sa mga malalaking IT room, di ba, piniprevent talaga na madumi or maalikabok para hindi mahigop ng server. Kasi yun yung iniiwasan natin, na madumihan yung mga server natin kasi napakahirap i-maintenance ng mga ganitong server. Like for example, ito, yung 248 na to, utusan kita, i-maintenance mo, tatanggalin mo yan lahat isa-isa. So, hassle nun, di ba? Napakalaki ng time na kakainin kapag nag-maintenance ka ng mga ganitong server. Okay? Kaya dyan sa mga tropa nating IT na nagtatanong kung tuwing kailan nga ba mini-maintain yung itong mga server na to or mga switch na to is nagdedepende po yun sa scenario. Like for example, kung nasira talaga switch, doon mo talaga time na kailangan tanggalin, kaya pagtsagaan or bigyan ng time. Pero dapat walang downtime dapat sa isang production company kasi
bawal mag-downtime, di ba? Bawal magkaroon ng problema yung network kasi nga, siyempre, more in online services or emails or web or something, halos lahat dyan nanggagaling kaya wala dapat downtime. Kaya isa lang sagot dyan. Isa lang ang piniprevent or isa lang yung kailangan gawin ng mga tropang IT o yung mga management para maiwasan na hindi ito maalikabukan. Dapat pinakamalinis na area sa isang company is yung IT room. Like for example, ito sa akin, kapag ginanito mo, hindi sa pagyayabang, wala talagang alikabok yan. Kahit hindi tapos yan, kahit maraming gamit, every time na magme-maintenance, nililinis talaga yung pinupunasan namin, binabacuum para maiwasan na mahigop ng mga server, mga switch na to, yung alikabok. Kahit doon sa mga branch namin or sa main office namin, matik yon. Walang alikabok. Sample nito, di ba? Yan, walang alikabok yan, napakalinis yan. Maintain na maintain po yan. Like for example, yung mga server ko, yung PFSense ko, at saka yung mga file server ko, ayan, wala talagang alikabok yan kasi maintain. Kasi dito, hinihipitan ko talaga na dapat lahat ng butas is walang papasukan yung alikabok para iwas maintenance, di ba? Nagme-maintenance ako ng mga switch ko doon sa mga branch ko or doon sa mga main or doon sa mga remote data cabinet ko na outdoor. Doon talaga kailangan mo talaga i-maintenance. Kailangan mo talaga lagyan ng time para mabaklas lahat, ma-label. Kaya ang ginawa ko sa akin, para hindi ako mahirapan doon sa mga remote data cabinet ko, nilagyan ko na lahat ng isa-isang label kung saan siyang port. Para every 5 months, mini-maintain namin siya. So, bunot na lang kami ng bunot kasi may tagging naman. So, bubunutin mo na lang lahat kasi syempre doon sa mga remote, konti lang naman yun, di naman ganito kadami. So, pwede nang pagtsagaan, okay? Pero madalas kasi doon sa mga remote network cabinet namin, tagi-isang switch lang. So, madali lang. Okay? So, ayan. So, ganun lang ang scenario mga kapitbahay. Tuwing kailan nga ba mini-maintain? Yan, nagdedepende yun sa scenario. Like for example, ikaw, yung IT room nyo, open lang. So, kailangan mo talaga mag-maintain kasi bababa talaga yung life niya kapag maalikabok palagi. Tapos, hindi mo i-maintain. So, may possibilities na masira yung switch mo. Ganon. Kaya, dun sa mga tropang ID, kapag yung mga switch nyo is masyado nang madami or masyadong marami na kayong ganito, kailangan mo talaga na yung isang room mo is naka-aircon tapos limited lang yung talaga yung butas para walang alikabok na papasok. Okay? So, sana may natutunan kayo, may nakuha kayong tip dyan sa mga baguhan natin na gusto maging infrastructure engineer or maging network engineer. Yan yung diskarte, no? Yan yung idea. Hindi palagi mini-maintenance to. Ang ginagawa lang is mini-maintain na hindi dapat maalikabok or hindi makahigop ng alikabok tong mga servers na to. Kasi bawal mag-downtime sa isang company kapag production. Like for example, dito sa amin, bawal mag-downtime. So, mini-maintain talaga ng walang alikabok para iwas maintenance. Okay? So, ayan. Maraming salamat. God bless, peace, and sana mayroon na naman kayong natutunan, mayroon naman kayong nakuhang konting idea dito sa vlog natin for today. Kaya stay tuned kung gusto mo ng mga ganitong vlog, stay tuned. And thank you so much for watching. God bless and peace.